Usapang totoo, walang pero. Real talk lang, walang plastikan. Walang filter, diretsong totoo. Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. I hope ini-enjoy nyo mga ka-Wonder ang inyong bakasyon habang ino-observe yung Holy Week. Today is Saturday, Itawag nilang Black Saturday. Pero alam natin, the Lord has already risen. At yun nga, ini-enjoy nyo ang inyong bakasyon with your family. At pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong hassle na nakikita natin. Dahil ito'y importante para ma-access itong bank information ni VP Sara Duterte. Dahil alam natin, naglalaman niya ng maraming magre-reveal ng katotohanan para mamulat ang kaisipan ng taong bayan. Dahil itong isang bank manager mga ka-Wonder, itong si Manager Mariv Valeros, sabi niya rito, kung ang House Committee on Justice ay magbigay ng sabina, bilang parte yan ng kanilang tungkulin, may karapatan magbigay ng sabina itong itong Committee on Justice ng House of Representatives. Sabi niya, ikaw bilang bank manager, tinutukoy niya yung sarili niya. Ang bank officer ay maaring managot sa ilalim ng batas. Sabi nitong si Mariv Valeros, na gaya nga na napag-usapan natin, nang mukhang itong mga bank owners, itong mga bangko, ay tumatanggi na magbigay o maglabas ng impormasyon. Dahil siguro dito sa sinasabi nitong bank manager na to, kakasuhan daw yung mga bank manager. Ngayon, may dagdag pa itong bank manager na ito na parang tinatakot niya itong mga congressmen. Sabi nitong si Valero ulit, lahat ba makakasuhan itong mambabatas, pati yung bank officers? Mga kongresistang magpipilit daw na ilabas ang bank details ni VP Sara, maaring makasuhan at mapanagot sa batas. Na parang wala bang kakayahan o karapatan ang Kongreso na humingi ng bank records ni Sara Duterte bilang mga ebidensya para sa pagdinig. So yan yung nakakainis, at itong bank teller na to mukhang nagbanta pa, nanakot pa, dito sa mga kongresista. Ngayon, pag-usapan natin kung itong sinasabi nga nitong si Valeros ay totoo o hindi mga ka-Wonder. Una, pag-usapan natin, totoo bang pwedeng makasuhan ang mga mambabatas? Pero bago yan mga ka-Wonder, hinihiling ko sa inyo na isubscribe niyo po yung ating YouTube channel para tayo ay makapunta na sa 100,000 at makakuha na tayo ng silver button. May bell icon po dyan sa labas, subscribe muna and then bell icon and then choose all. Marami po salamat. So ang tanong mga ka-Wonder, totoo bang pwedeng makasuhan ang mga mambabatas? So kung ang tinutukoy sa batas mga ka-Wonder ay itong Republic Act number 1405, itong Bank Secrecy Law o isang batas po yan, yung secrecy na yan, sa ilalim ng batas na yan mga ka-Wonder ay mahigpit na pinagbabawal. Yan yung sinasabi nila, kaya ginagamit nilang badge yan. Yan, parang mahigpit kasi pinagbabawal ang paglabas ng bank deposits ng isang tao. Maliban lang, ibig sabihin mga ka-Wonder, may exemption. May mga sitwasyon kasi dyan mga ka-Wonder na pinapayagan ng batas. So ano mangyayari sa bank officers kung sakaling maglabas sila ng impormasyon ng depositor? Yung bank officers daw mga ka-Wonder or employees na maglalabas ng impormasyon mga ka-Wonder nang walang legal na basihan. Walang legal na basihan Okay, intindihin po natin. Hindi ka lang basta-basta maglalabas kapag walang legal na basihan. So doon pa lang pwede. Dahil ang mahalaga dyan mga ka-Wonder ay ang pananagutan ay kananiwang nasa bank personnel. Kaya maingat sila at natatakot sila. At hindi agad yung mambabatas ang nasisilip dito. Kaya nga itong director nila dito sa AMLAC nagpalipat dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Itong si Attorney Matthew David. At dahil nga diyan kikita natin na natatakot sila. Siguro hindi natin alam gaya ng
ng mga naisip ng tao. Baka sabihin, mag-withdraw na kami, hindi na kami magde-deposit dyan. O kaya kakasuhan namin kayo, habulin. Yung mga pananakot ba na mga tipong na makikita mo yan mga ka-wonder dito sa mga ugali ng DDS. Lately lang, itong pinaka-latest, no? Itong si Attorney Harold na tinakot si BBBM at senador at mga mambabatas. Alam nyo, nasa inyo na po yan kung tatayo at mapapasinda kayo sa mga to. Dapat lalo kayong magkaroon ng courage at gisahin itong mga feeling above the law. Kung alam nila, kung alam nyo, no, kayong mga mambabatas naglilitis, na napakataas ng probable cause na itong mga ito ay may sala nga at papasinda kayo sa kanila, wala. Nasa sana yung sinasabing dugong Pinoy matapang daw. Kung ganyan, mukhang talagang duwag ang Pinoy kung ganun. Ako hindi ako papayag, no, na sasabihin tayong ganyan. Lalo na yung kumbaga, hindi naman nila sinasabi pero sa kanilang pamamaraan na parang china-challenge nila na no one is above the law, sabi, but they act as if they are above the law. Mananakot, manininda, kung magsalita, kala mo pag-gangster, no? Hindi po pwede yan. Dahil ang batas ang nangingibabaw at yun ang sinusunod nitong mga mambabatas. Kaya hindi dapat magpapasindak dito sa mga nagpapasindak kulangot na to. Sa totoo, hindi naman talaga matapang. Sino ba yung naghamon dito sa mag-ama? Kay Digong at saka kay Pulong? Hinahamon ni Waldi, di naman sumipot. Uulitin ko, Mayor Baste Duterte, hinahamon kita ng duelo sapagkat nagtatapang-tapangan ka, animalis ka. You son of a cross-eyed pig. Etong si Basti, inamo ni General Torre, hindi naman sumipot. Yan yung pag-gangster lang. Kunyari, astig siga, pero wala naman. So, dapat huwag kayong magpasindak dyan, no? Mga kongresista, mga senador. At itong puntahan nga natin yung sinasabing secrecy, bank secrecy na yan na ginagamit na badge. No, may exception ba yan mga ka-wonder? Ang sagot, wala. De joke lang mga ka-wonder. Meron, oo. Ang sagot ay oo. Meron siyang legal exception. Ano yung mga yon? Ito. Una, kung may written consent ang depositor. Of course, hindi magbibigay yan. Parang pinahamak niya yung sarili niya, si Sara Duterte at tatay niya, o si Sara Duterte at si Mans Carpio. Di parang ang ginawa lang nila ay kumuha sila ng bote at pinukpok sa ulo nila. Pero itong pangalawa, pasok mga ka-wonder. Sa kaso ng impeachment, dahil to si Sara Duterte ay isang impeachable officer, vice president, at ngayon siya ay dinidinig. Hindi tinatrial, ha? Sensitive dun sa word na yun. Dinidinig. No? Para malaman yung sinasabing may substance ba talaga bago ipadala o i-transmit doon sa Senado. Pangatlo, sa utos ng korte. No? Itong korte. Hindi ko alam kung sinasabi diyan Supreme Court o yung sinasabing quasi-judicial na korte, no? Na itong Senate. Kasi Senate could also be a court. In this case, dahil impeachable, senador o Senate President ang may hawak dyan, so ang marahil ang tinutukoy dito ay Senado. Isa pa, pang-apat, sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act o yung AMLA, na kapag ito'y may pahintulot ng korte. Kaya nga inuutusan ni Ombudsman Remulla itong AMLAC at hindi nga sila nagpa-participate dahil natatakot. Ang sabi ni Remulla, kakasuhan ko kayo. No? Kakasuhan niya itong mga to. No? So, sa pangtanong mga ka-wonder, paano naman yung kapangyarihan ng Kongreso? May kapangyarihan ba silang sapat para hingiin o utusan itong buksan, itong bank account ni Sara Duterte? Ang Kongreso kasi mga ka-wonder, no, kasama ang House Committee on Justice, ay may kapangyarihan sila mga ka-wonder. Ano yung kapangyarihan nila? Na nakasaad nga yan, nakastipulate nga yan sa ating Saligang Batas 1987 Philippine Constitution na pwede silang mag-imbestiga, eto take note in aid of legislation. Hindi lang basta meron siyang tulong sa lehislatura, no? Yan yung isa.
Pangalawa, maglabas ng sabina. Kaya yung kanilang ginagawa, mga ka-wonder, yung dalawang ginagawa ng Kongreso, ito ay base sa Konstitusyon. Binigyan sila ng kapangyarihang mag-imbestiga in aid of legislation at maglabas ng sabina. No, nakaraan, nagpalabas ng sabina duces tecum, no? Para dito sa mga dokumento, para ebidensya. At ito'y kinikilala, mga ka-wonder, ng Constitution at sa mga desisyon ng Korte Suprema tulad ng itong naging kaso, no? Itong Arnold versus Nazareno, kung hindi ako nagkakamali, ito yung binabanang o inano ng Supreme Court na may kapangyarihan ng Senado na magparusa doon sa mga hindi sumusunod at hindi sumasagot sa mga katanungan. No? Ibig sabihin, mga ka-wonder, may kapangyarihan silang magpatawag o mag-request ng dokumento na siyang tinatanggi nitong kampo nila Sara Duterte na bakit daw humihingi ng mga dokumento. Fishing expedition daw kasi dahil wala naman daw ebidensya kaya nangihingi na ng dokumento bilang ebidensya. Parang sort of incrimination na raw ito, parang ganun ang dating sa pagkakaintindi ko, mga ka-wonder. So, isa pa, mga ka-wonder, bakit hindi basta-basta makakasuhan ang mga mambabatas? Bakit sila hindi basta-basta makakasuhan? Dahil may tinatawag tayong mga legislative immunity, mga ka-wonder. May immunity ang Senado at ang Kongreso when it comes to particular things na kanila pong i-indulge yung kanilang sarili. Ito po'y sa ilalim ng Constitution, particularly itong ating 1987 Philippine Constitution, mga ka-wonder. Dahil sinasabi dun, mga ka-wonder, na ang mga mambabatas ay hindi maaring usigin ni numan o hindi maaring usigin sa anumang sinasabi o ginagawa nila sa loob ng kanilang opisyal na tungkulin. Halimbawa, itong hearing, basta as long as nasa loob ng kanilang tungkulin. Kaya, mga ka-wonder, itong sinasabing kung ginagawa nila yung bahagi ng official investigation, no, protektado sila. No, hindi sila agad makakasuhan basta-basta. So ano ang limitasyon, mga ka-wonder? Of course, may limit ang Kongreso. May limit sila at hindi absolute ang kapangyarihan. Pag sinabing absolute, 100% may authority o may kapangyarihan sila at all costs, at all times. Ano? Hindi. Basta dapat, mga ka-wonder, etong may lehitimong layunin sila. Ano yung lehitimong layunin or legitimate purpose ng Kongreso? Bakit sila nagkakandak ng hearing? Bakit sila humingi ng dokumento? At in aid of legislation ang sagot. Dahil sa lehitimong layunin at yun ay ang in aid of legislation. So sumusunod sila, mga ka-wonder, no, sa umiiral na batas. Ibig sabihin yung batas na yan effective at yan ay pinapasatupad at kailangan sundin. At kasama dyan, mga ka-wonder, itong bank secrecy law. Kaya yung sinasabing hindi sila pwedeng magbigay ay isang malaking kalokohan. Kaya nga yung sinasabi nitong manager na to, mga ka-wonder, ay hindi yan absolute. No? Dahil merong ang exception. At kung pipilitin nilang kunin ang bank records, mga ka-wonder, itong mga kongresista, itong Committee on Justice, nang wala sa exception, dapat may exception at walang court order at hindi saklaw ng impeachment, yun yung sinasabi, mga ka-wonder, na pwedeng ma-challenge ito sa korte at madeklarang illegal. Kaya maingat na sumusunod itong mga Committee on Justice dyan sa Kamara na hindi sila mag-violate. Kasi bakit? Makikialam ang Supreme Court dyan. I-challenge ito ng Korte Suprema. At ito na naman ay may dideklarang unconstitutional gaya ng unang pagfa-file. At mag-aantay na naman ng 1 taon. Kaya the House of Representatives, particularly the Committee on Justice, is making the assurance that they follow book by book, notebook by notebook ba yan, all the instructions coming from the Supreme Court. No? Kaya sinusunod nila yung, mga ka-wonder. Sa tingin ko, mga ka-wonder, kahit na hindi yan mabuksan, at hindi mawawalang saysay yan, mga ka-wonder, etong sinasabing investigasyon dyan, tutuloy at tutuloy yan. Dahil hindi nangangahulog ang, mga ka-wonder, ng hihintong investigasyon dahil sa bank secrecy na yan. Dahil may iba pang paraan at alam natin yung mga legal work around dyan, mga ka-wonder, na humihingi nga ng consent na negative nga, hindi yan bibigay, dadaan sa AMLA, check. At kung impeachment yan, gagamitin exception, check, mga ka-wonder. At gumagamit ng mga testimonya ng witness. Yan, sila Madriaga,
at kung sino-sino pa. At documents mula sa ibang ahensya, pwede rin gamitin yan kahit hindi ma-access yung bangko dahil sa bank secrecy law na yan. No? Yung documents mula sa ahensya gaya ng COA, Ombudsman, at etc. Dito dadaan sa AMLA mga ka-wonder yung court order na sinasabi. Dadaan yan dyan. So hindi yan wakas ng investigasyon na akala nila. Dahil sa dami ng kaso mga ka-wonder na isinampa, isa lang doon mapatunayan, i-impeach agad si Sara. So yan mga ka-wonder, na hindi totoo yung sinasabi nito na parang binabarricade niya na lahat. Dahil may exception para dito sa mga kongresista na malakap yung mga ebidensyang yan dahil may exceptions mga ka-wonder. Kung ito ay gagamitin sa in aid of legislation, at yan ay para sa impeachment, pwede nila yung gamitin mga ka-wonder. So hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at ma-reaction na natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-introduce pa ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila itong exception ba dito sa bank secrecy law ay absolute at hindi na pwedeng ma-access at madidemanda ang mambabatas. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.